So kanina habang nanonood ako ng AVC Cup na yung finals game na nila, sobrang emotional ko, talagang tumulo yung luha ko doon sa third set sa match point. Kung saan naipanalo ni Cici, no? Naging finisher siya ng game 3 at ayun nga na-sweep nila yung entire game. As in, hanggang third set nakuha nila ang panalo. So grabe talaga. As in, very emotional ako kanina dahil this is first in the history of Philippine volleyball na nakaapod tayo sa podium. At hindi lang yon, meron din tayo mga individual awards. Siyempre, ang best setter ay napunta kay Gia Morado. Kanino pa ba? 'Di ba? At syempre si Angel Canino din ay meron din award ang batang ito. Grabe, no? So, yung dinadaig ni Angel yung mga veterans na, no? Grabe, hanga ako sa batang to, maigagaling pa to. Baka nga ito yung maging pangalawang phenom ng Pilipinas. So may nabasa ako kanina, kasi totoo naman tong write-up na to na ang dami nagko-compare doon sa team ng Creamline na sumali sa AVC. Kasi magkaiba nga daw yun na aywan ko kasi meron daw AVC Cup, meron daw isang AVC Challenge. So magkaiba daw yun. Huwag daw ipag-compare kasi daw ang kasali daw doon sa mga teams na sinalihan nung CCS na nakalaban nila, ang mga nakalaban nilang teams is mga veterans na din. Hindi sila amateur kumbaga. Ito kasing nalunan natin ngayon, ang mga fresh players pa lang daw ito. Na proud pa rin ako sa Philippine team. Edge talaga tayo kasi dayuhan na yung nakakalaban natin at natalo natin, nakapwesto tayo ng bronze. It really means a lot, no? Ibig sabihin talaga, may ibubuga ang ating team. Sabi dito, don't compare yung stint ng Creamline sa AVC Cup dito sa Alas in AVCCC. Veterans ang kalaban ng CCS. South Korea lang ang young team. Katatapos lang din ng PVL noon. Biglaan lang silang pinasabak sa AVC. Nag-adjust pa nga si Tots from opposite to open because of Alyssa Valdez's absence due to health issues. Di pa naglaro si Gia nung first game because of health issues din. And understandable ranking ng CCS kasi top teams talaga nasa pool nila. So credits to Volley Chismis sa kanya kung nakuha tong chismis na to. It doesn't matter, alam niyo yun, wag na kasi tayo mag-compare. Ang dami kasi mga toxic fans na talagang gustong patumbahin ang Creamline. Hindi ko naman alam kung bakit. Kababayan naman natin yan, di ba? Dapat maging proud tayo Dapat malakas ang kumpiyansa natin sa mga kababayan natin pag lumalaban sa international games, di ba? Hindi ko maintindihan yung mga toxic fans na yan. Ano bang problema nyo? So anyway, marami nagsasabi na kesyo, ano na nga daw, etong CCS daw mga Gurangers na daw. Sabihin na natin Gurangers, pero ilang beses sila nagcha-champion. Di ba tapos sasabihin, binenta yung laro. Ganyan, di ba? Sabihin na talagang favorite ang CCS, kaya CCS ang pinapanalo dahil nagbayad, ganyan. No, hindi po ganun. I don't think na may ganoong kalakaran ang PNVF at itong PVL. Huwag po tayo masyado mapanghusga dahil nakikita naman natin actually witness tayo sa galing ng bawat isang players ng Creamline. So anyway, eto nga mabalik tayo dito sa bagong Team Pilipinas na sumabak ngayon sa AVC Cup. Sana sila pa rin ang representative natin next year. Kasi 'di ba yung last year mga kasali doon sila Janelle Cheng, sila ng Aiza Pontillas. Mukhang kahit sino ilaban mo dito sa mga batang to, no? Especially si Gia Morado pa yung setter at si Don Macandili ang libero. Talagang pasok sa bangayan. Siguradong meron tayong ibubuga kahit sino pang ilaban dyan. At saka tignan nyo naman yung mga batang ito, ang liliksi at walang takot. Walang walang nararamdamang kaba
makikita mo sa kanila parang hindi sila pressured. Kasi di ba ganun pagbata? Ito naman si Sisi Rondina, alam natin na si Sisi ay galing sa beach volleyball, which is mas mahirap yon kesa sa indoor volleyball. So, talagang hasang-hasa, alam na alam mo na talagang lalaban to si Sisi ng bakbakan, di ba? So, talagang kudo sa each and every players. Lahat ng nasa roster, walang tapon talaga, promise. Kahit sinong ipasok mo sa kanila, lahat nga doon nagamit, di ba? For the entire league, lahat sila nagamit. At kahit parambol-rambulin mo yung mga players na yan, makikita mo na talagang pumupuntos ang bawat isa sa kanila. Grabe, sobra talaga kanina. I-share ko lang, no? Kahit wala kayong pakialam sa akin. Gusto ko lang i-share na talagang naiyak talaga ako dun sa achievement ng Team Pilipinas kasi saksi ako sa lahat ng international games at kahit sa mga games sa PVL kasi sobrang fan ako ng volleyball at talagang grabe yung naramdaman kong galak at sobrang kahit wala namang maidudulot yun sa akin. Pero alam mo yun, sobrang proud ako. Kasi at least meron na tayong napakitang ang king galing sa larangan ng volleyball, 'di ba? Yun ang importante. Sana nga, hopefully talaga, huwag na mag-change ng lineup for a while kung may idadagdag much better. Like yung sinabi ko nga, kung next year maidagdag dito si Solomon at si Belen, di mas maganda. Sino pa sa tingin nyo ang magandang idagdag sa lineup pag international games? No? Nakakatawa yung ibang mga toxic fan dyan eh. Sobrang andaming kuda. Kumbaga parang hindi sila napaproud na nananalo tayo. No? Na ilang beses tayong nanalo against other countries. Like yung nga sa Pool A, tayo yung walang talo. Yung iba dyan, China, Japan, may hina lang mga kalaban, kaya yan nananalo, mga ganun. Diba? Tapos, hindi man lang kayo ma-proud, kababayan nyo yan. Halata mo mga kulang sa aruga. Na, ma-proud na tayo dahil ito yung magiging, yung suporta ng bawat Pilipino dito sa team na to na binuo na first time in the history of the Philippines ay nakaabot tayo sa podium, ay di sa atin sila uhugot ng lakas ng loob, tayo mga fans sila at mas paghiigihan pa ng mga players na ito sa mga susunod pang games dahil nakikita nila na suporta ng bawat Pilipino sa kanila. Thank you so much for joining me and I'll see you on my next vlog. Ta-ta!